Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang yung lingkod Aldo Paglinaw na nagbubungad ng pagbati para sa aking kaibigan na si Eddie Saludal. Magandang araw po, mga kababayan. At ang ating sekretary. Yes, paling abo, paling galing. At mga kumpare at kumare na mga mahal nating mga kababayan. Ito po kami mali sa ating Iparas kay Paras. At ang napipindot naming issue ay tunay ba talaga na umalis sa kanyang impluensya ang ating dating Speaker Martin Romualdez? O ito ay parang set aside lang tulad nung pinaalis nila si Saldico as chairman ng Committee on Appropriation at pinalitan ng isang Stella Kim. nagngangalan na Kimbo, pero may control pa rin si Saldi. Ito naman, umalis sa pagka-speaker at may ibang pinalit na surprise ang kalamihan because he is not the likely person who will become speaker. Never had any history of leadership. He may be a governor for a long time. Pero sa pagiging speaker, sino ba ang dapat nasusunod sa nagdidesisyon sa House of Representatives? Well, unang-una, walang nagiging speaker kung walang basbas ng Pangulo ng bansa. Okay. The reason why is this, because of the one fund system, ang mga congressmen will never withdraw its loyalty to the president because kung sabihin ni Pangulong Marcos doon sa budget secretary, yung si congressman so-and-so, huwag mong releasean ng pondo yung district niya. It's not the speaker, it's the president that dictates. Kaya nga, nagsuswam sa presidente ang mga congressman at kung anong ididikta ng Pangulo, yun ang magiging speaker. So, ngayon, ang tanong, itong pag-tanggal kay speaker o pag-resign daw kay speaker, may kinalaman ba si Marcos o wala? Siyempre may kinalaman si Marcos. Practically, and in truth and in fact, pinakiusapan si Martin na mag-resign muna. Umalis muna kasi ang bilit ni Marcos papunta na sa kanya ang direksyon. Ang galit ng taong bayan papunta na. So he has to diffuse it kasi Romualdez has been accused of being a crocodile. Romualdez has been accused of being so-and-so. So, to diffuse the anger of the people, he has to be removed. But only to be replaced by a non-controversial and a very beholden and utot-utot lang na Speaker of the House. Yun po ang totoo. Okay, so Kado, ano masabi mo dyan? Well, actually, caught in video yan siya mismo Siya mismo, sinainamin. Ito, panoorin natin. Panoorin natin, Sir, tuloy pa yung Infracom, yung hearing sa flood control. Tuloy pa po. Kung ako lamang ang masusunod, yung Infracom, kailangan lahat na ng report at kung ano nangyari dun sa Infracom, kailangan i-submit na namin sa ICI. Total, hindi naman pinaniniwalaan ng ating karamihan ng ating mga kababayan kung ano nangyayari dito sa Infracom nito. Sa tingin ko, mas makakabuti na ipasa na namin sa ICI. There you go. Kung ako lang ang masusunod, Sino ba dapat masunod sa Congress? Now, sino ba ang pinaka-leader ng House? Di ba ang Speaker? So, yung Infracom, sino bang nag-create ng mga committees? It's the Speaker. So, dito sa sinasabi ni Boji, napakabait na tao nito, kaibigan ko ito, matagal na. Pero, ginagawa lang ito na uto-uto. So, inamin niya
na kung saan masusunod, so mayroon pa lang nasusunod. Walang iba, kundi yung anak ni Pangulong Marcos Bangag Jr. At siyempre, nandiyan pa si Speaker Romualdez sa likod. May ghost speaker. May ghost speaker. May ghost speaker. Palieri, anong masasabi mo doon sa statement na yon? Pero dito, ang binabanggit niya, ang matindi rito yung walang naniniwalang tao. So, parang hindi credible ang yung investigasyon ng House of Representatives. Ito ang binabanggit niya. So, sabi niya walang naniniwalang tao. So, dapat itigil na yung dapat ay Infracom. tigil na. Pero hindi pa rin niya matigil Dahil kung siya ang susunod. unless mayroong bas-bas doon sa sinusunod niya. Pagpapaalam mo na. Magpapaalam siya. Speaker ka ba, pare? Skipper. Skipper. Ang nasusunod dyan, yung majority floor leader. Kasi yun ang Bago na mga yan. yun ang may direct link Sa sa yan. Mas mataas na ngayon speaker kaysa majority leader. ganun na ngayon ang ano. Kaya na sinasabi ni Chavit Singson na daldal ng daldal si Marcos Jr. about flood control. Pasyal ng pasyal sa Bulacan, pasyal ng sa Benguet, kung saan-saan pa. Pero dapat ipakita niya na ehemplo yung Ilocos Norte. Dapat siya pumunta doon. O tingnan mo, itong mga matitinong tao sa Ilocos Norte. Ito, may flood control dito, may flood control dyan. Walang sira, walang ano. Pero alam sinabi ni Chabi, dapat ang unang imbestigahan ang Ilocos Norte dahil napakaraming flood control projects at ang mga contractors ay ang mga diskaya. So, what is Marcos talking about? About reform, about investigation na tutumbugin ang mga corrupt. When you yourself and your son who have influence in Ilocos Norte, ikaw pala ang promotor ng maraming flood control dyan. Beneficiary kayo sa malaking insertion. In fact, when Dr. Marcos was governor of Ilocos Norte, nag-construct dyan ng mga ng mga improved system. Kasi yung rainfall ang gagaling sa bundok, masyadong mabilis na tumatagas papunta sa dagat. At nawawala na ng tubig, fresh water, ang tobacco industry. So to prevent the salination, yung pagpasok ng salt water sa tobacco industry, kailangan ayusin yung flow. Ano ba yung flow? Yung flood. Diba? Pag ang flood ay mabilis lumabas sa karagatan, hindi nagsisip-sip ng water tables. So, anong sinasabi ko na may flood control projects doon? Kasi, Tama yung sinasabi ni Chavit. tama lang. Ang sabi ko still, authority, kasi hindi ba siya tobacco expert? Pero dito, parang binabanggit niya, yung clean up your own backyard first. Your own backyard first. Yes. And mind you, mayroong isang malapit siyang babae na kamag-anak na nagsabi sa akin, isang executive ng isang matino din na vice president ng isang company, kamag-anak niya itong mga alagad ni Sandro Marcos. Yung chief of staff daw, allegedly, nagtataka ang mga taga Ilocos Norte, nakapagpatayo ng mansion-like house. Wow. At yung kapatid naman, nakapagpatayo din ng isang mansion-like house. So, tama nga si Chavit, imbestigahan ito. Bakit naman yumaman itong bigla na empleyado lang naman ni Sandro Marcos? At ang duda, sinabi sa akin ni Bird Chavit, ang duda niya na ito ay mga front lang ni Marcos Jr. Or ni Sandro Marcos. Kaya hinikayat niya na imbestigahan ito. Pero ano nga daw na imbestigahan? Marcos is a weak leader.
Hindi ba sinabi ni President Duterte yan? He's a weak leader. So, bakit ito mga, alam mo, nagtataka talaga ako na, or, na bakit nagsaswarm itong mga kaliwa, mga yellow at ano. Siguro nakita nila na kayang-kaya natin ito si Marcos. Napaka-weak dito. Kayang-kaya natin ma-manipulate ito. Ha? Kunyari, pag ganun-ganun lang tayo sa kanya, okay na tayo. Accepted na tayo as his friend. Di ba? Ay na doon. Tabla-tabla sila Ganon. Hindi pa sila nagsabi na sinusunod lang nila yung Interpol doon sa kidnapping ni PRRD. Actually, nagsisinungaling sila noon. Ngayon, problema kaya ninyo ngayon na magalit kayo sa Interpol, inside the top here, and all these people, mga big six, nag-aalisa na ng bansa, you can bring them back here. You can extradite them back here. You stay Interpol, Mr. Marcos. Kayong dalawang republika. Kala ko ba kaya niyo Interpol? Ibig mo sabihin, hindi naman pwedeng magkaroon ng Interpol kung walang kaso. Kaso Wala. Kasi nagyayabang si Saldico na hindi niya ako pwedeng pauwiin. Wala kaso Ha? Kasi, kung tinanggal niya yung travel authority ko, so what? Wala kayong control sa akin. Mag-resign na ako kapag congressman. Hindi niyo na ako pwedeng pilitin. Kasi, nag-recuperate pa daw siya. So, itong si Vince Dixon, daldal na, ito kinasuhan. Puro sat-sat. Pero, Kaso si Saldico? ang DOJ, may kaso naman kay Saldico. Ito nga, mayroon na statement dito ang ating dating speaker. Ito ay kumakalat sa social media. Di natin, anong masasabi mo paring Eli? May katotohanan ba ito, itong statement na ito? Or ito ay gawa-gawa? Or ito talaga ay inaamin ni speaker na wala siyang kinalaman kay Saldico? Ito. Romualdez, bakit nyo isinisi sa akin ang korupsyon? Ang totoo sila Congressman Momo at ko ang gumawa ng plano. Ako lang ang nag-aproba sa budget ng insertions. Yan. Wala daw siyang kinalaman kasi miniro lang siya, hindi naman sa kontrakto. Parang naghamit pa siya, no? Nagamit pa tuloy siya. At saka yung Momo, tinuturo ni speaker, allegedly, na yun ang mastermind kasabwat ni Saldico. At mayroon pang isa na kasabwat din dyan, yung Berjola. Mga kontraktor yan. Kontraktor. Yung Momo at saka yung Berjola, sa panahon pa rin Duterte. May kaso na yan sa Sandigan kasama si Saldico. At tama naman, in a way, with your respect, hindi naman siguro sinasabi ni Soto, mas marami daw na anomalya sa flood control ng panahon ni President Duterte. Hindi naman siguro totoo, pero may katotohanan in some aspects. Pero ito, meron binabanggit. Secure. Kinasuhan. Hindi. Kinasuhan. Kaya nga pending. At saka, kung totoo man, hindi lang si Mark Pityar, mayroong sumingit na isang allegedly yumari din at certain Roger Mercado. Yan ang naging acting kasi ng tatakbuhan siya. Nag-acting yan at yan yumari ng gusto yung issue tungkol sa rock netting. May mga sabi-sabi na kinontrolar daw ni Roger Mercado in the short period of time na siya ang naging Secretary of Public Works. Diyan daw nag-proliferate ng todo yung rock netting na involved dyan sa Sandigan Bayan,
yung kaso ni Sandico, ni Garjola at ni Momo. So pare-pare sila may kaso, pati yung speaker may pending case din yan, di ba? Yes. Sa ombudsman. Oh. So, ito sa Sandigan Bayan, ha? Ang Yung Sandigan. kaso na yan. Wala. Oo. So, dapat, kung imbestigahan yung Mark Villar, dapat imbestigahan din yung Roger Mercado. Ha? I mean, fair and square. Kaya na itong ICI, ang coverage yan covers the Duterte administration, the last year of Noynoy Aquino, and the 3 years of Marcos administration. Sa bali na 10 years. For the public, no, magkaroon ng distinction. Dahil si Mark Villar, nag-resign na yan ng 2021 para tumakbo sa 2022 senatorial. Rekognasyon yan. Oh. So, ginajumble nila eh. Ginugulo nila. Pero hindi nila nilalabas yung pangalan ni Mercado. Oo. Oh. Ha? Oo. Pero blackmail nila siya sa mga bigyan. Pero gano'n, may binabagit si SP Soto na talagang yung pinaka-peak daw ng corruption sa Duterte administration po. So parang gusto niya pagtakpan. Para i-labas natin. Meron naman. Bas mo yung kay Soto na sinasabi. Sige, para ibabasa natin kay Cardo. Sige. I'm not saying there's no corruption. Alam mo, maraming corruption actually. Ha? Saka inamin din mismo. Sabihin ko lang, ako, nasa loob ako eh. Ito na nga, lumabas na eh. As early as nung panahon ni Alan Cayetano, hanggang kay Lord Alan Velasco, I was the PLLO. Sinabi ko na kay Mikey Arroyo, he was the chairman of the Committee on Energy. Sabi ko, questionable yung ginagawa Kusi because yung share sa Malampaya ng Chevron, bakit na-acquire ni itong Dennis Oil? Mayroong dyan, may mga sabi-sabi na itong si Kusi, yung kanyang mga fleet of ferry boat, binili daw ni Dennis Oil. Pero finally, lumabas sa ombudsman na talagang kinasuhan siya kasi actually, ang nagpapalawak na si Wing Gatchalian. Yun naman tinuwala rin. Walang santo sa panahon ni Duterte. Kasi itong mga sekretary na ito, ay talagang nakinabang ng gusto. At saka si Benjok, no? At si Abela pagdaman. Ilalis niya sa TPN. Kasi naglagay ng budget para sa father-in-law ng anak ni Jok, no? Sa Sorsogon. So, ito lahat, It was not tolerance. address. But only nadili lang sa investigasyon ni Martires. At ngayon lumabas na ang totohanan. Tama naman yan. Talagang i-prosecute yan si Alcosi. Kasi, pero, may continuation yan. If you recall, parang sa umpisa natin, we were also questioning Marcos. That's an impeachable offense na inaward niya, extending to 15 years, ang pag-grant ng Malampaya kasi na-acquire ni Enrique Razon yung share ng Shell. So, walang kaiba, no? Kung pinapayo mo si Kusi, dapat si Marcos din mananalo. Tsaka active ng Presidential Anti-Corruption Commission. Walang ginawa ni Marcos nga, pagpasok niya. Executive Order number 1, tinagal na yung PACC. So, going back to the statement of Chavit, talagang kung seryoso at maski siya mastermind, pero dapat magpakita na siya ng gilas, pa-imbestiga niya yung Ilocos Norte as Chavit has suggested. Pakinggan natin ito kay Soto. Alaman natin kung Duterte administration, peak of corruption. Senate President Tito Soto revealed that the corruption in flood control projects during the incumbency of former President Rodrigo Duterte is worse than that of the current administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
In a televised interview, Soto explained that the controversial contractors Curly and Sara Diskaya started receiving major government infrastructure projects as early as 2016. Okay. Okay, so yan na. Oh, yeah. Okay, totoo naman yan. Kasi inamin naman ng mga Diskaya, since panahon pa ni Noynoy Aquino at even with GMA, they started already. Oh. Pero they have said to the Senate, Floribo, na nung panahon ni Duterte, walang mga congressmen na nag-i-insert Oh. na naniningil. Oh. Naniningil. Only in the Duterte administration. Kaya purpose to si Soto. Oh. Pero, in a way, sino bang, tama ka, purpose talaga yan kasi pinapahamak niya yung sarili niya. Oh. Kasi siya ang Senate President. Ano ni Duterte? Yun. Oh. Ano ang ginagawa mo, Gopols na Soto? Gago ka. Ikaw ang Senate President, bakit hindi ka nag-dock ng Blue Ribbon Committee to investigate Duterte? Tapos ngayon, porque inakay ka ni Marcos na maging Senate President, titirahin mo si Duterte. When you had the chance to investigate and maybe expose Duterte and his cohort Oh. during the time when you were Senate. And yet, parati kitang nakikita na umaaligid kay Duterte. Okay. Nung panahon, Sama mong tao, Soto. nung panahon ng kampanya, si Ping Lacson mismo, alam, lagay sa kanyang Facebook, nung mga releases nung panahon ng Duterte, 6 years, nag-average lang na 105 billion a year for a total not exceeding 750 billion. Ayun na yun. Sa 3 years ni Marcos, 1.2. 1.2 trillion ng times 4. Ano yung sinasabi mo? Ha? So, you are saying that it's worse, so it's a lot of bull. 1.2 trillion. He has 3 more years. So kung idowala po yan, 4.4 trillion. Well, bakit naging worse yung not more than 7? Alam mo itong Cats and Jammer kids na ito, itong Soto at Lacson, alam mo kasi, inalagaan ng gusto ni Marcos yan bilang mga kandidato ng bagoong Walang ginastos, puro pabulsa. pabulso. So, pabor na pabor sila kay Marcos, tapos nung tingin nila si Escudero, lumalayo na, Marcos maneuver, ang tinakot yung mga bilyar para bumoto kay Soto. Oo. Tapos siguro, pinag-iusapan si Cayetano, nakinabang ka tumakbo ka sa bagoong party. Dapat ipakita na may Bayad utang. bayad mo utang ka muna. Dito ka muna kay Soto. Pero baka sa next round, wala, bayad na yung utang. Bayad na. Bayad na. So, tayo na ulit. Sa susunod, kutita ulit. Kurita yan, malapit na. Malapit na yan. Malapit na yan. Okay, so bago tayo magtapos, tingnan natin yung isa namang nangyari dyan sa Senado na kung saan ay, di ba nung una, merong parang blind item pa no si Senator Ping Lacson na meron na isang contractor na napunta sa Senate tapos may binisitang isang senador. Biro mo, pinatagal mo na 1 linggo, kawawa naman, napag-inalaan pa si Jingo Estrada. Yung pala, Sino pala? ito, panoorin natin. Ito yung video. Sino pala yun? Yung sinungaling na Amerikano. Yun pala ang pinuntahan yung contractor. Tapos, wawaswasan niya doon sa hearing kasi nabisto na pupunta pala sa opisina niya. Walang hiya talaga itong tao na ito. Ito, CCTV. Okay, so from the lobby po, nagsabi po ako na I have a permit to enter the Senate, and then tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa computer, and then nung na-confirm po nila, sabi nila, umakyat ka na sa 2nd floor, dun ka mag-register. So pag akyat po, nakikita nyo po, meron pong separate na bag and body scanner where yung mga guests po dapat mag-pass through muna doon. After po noon, pupunta po sa logbook area, ilalag nyo po yung pangalan nyo, yung phone number nyo, taga saan kayo, and kung saang office kayo pupunta. And hitingnan po kami ng ID to verify kung kami po talaga yung nasa list. And that's what I did, Your Honors.
Ito po, yan na yung pumunta kayo sa Broome, di ba? Yes Sige, po. sige, tuloy niyo lang. Yeah, so dahil nga po nakita ko na yung elevator is cramped and dalawa lang po yung para sa mga senators, isa lang po yung sa guests, and natatakot ako na pumasok sa cramped elevator because I don't have my mask, I took the stairs po. And dumaan po ako kay Beng. Inuna ko po muna siya dahil sa totoo lang po, nakiusap po ako sa kanyang mag-prepare or mag-print ng sample proposal na i-attempt ko po sanang i-present kay Senator Erwin. So dumaan po ako doon briefly, nagpicture pa nga po kami, and I texted my other friend sa Broome who was at that time in the session hall to tell her na, hey, nandito na ako. So after po noon, umakyat na ako dahil nagagalit na po sa akin yung staff ni Senator, bakit daw po ang tagal ko. Sandali lang daw po si Senator para explain sa akin kung ano yung gusto niyang gawin. So umakyat na po ako sa office ni Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair, may I also add that we'll be submitting a screenshot of the text message between my staff and Ms. Mina Jose. Where was she during that time? Dahil doon po sa text message, sinabi niya dumaan pa sa Broome. At meron din po akong letter sa staff ko asking her bakit dumaan sa Broome. Parang ginamit po yung aming opisina na makapasyal siya sa Broome, wala naman po sa agenda. Hindi rin po niya minensyon na may kilala po siya dito sa Senate, dyan sa Broome, sa Blue Ribbon. So, in other words, Mr. Chair, parang nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa Broome kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friend, especially when I heard that Beng is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time. So I thought it was an opportunity for me to also visit her. Mr. Chair, the question is, you should have told us na may kaibigan ka under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember and you lied. Sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko, 30 million. Do you remember that? You were asked, Ms. Jose. Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. You were not, bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Meron ka palang kinalaman dyan sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why didn't you tell us straight up? Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate, Ms. Jose. Your Honor, prior to the text message that was shared by Bryce, nagulat po talaga ako dahil wala po kaming pinasukang project. We never joined any bidding. We never Mr. submitted Chair, any documents. Hindi nga po Mr. Chair, sinasabi parang lumalabas na isa ka sa conduit, isa ka sa mga sabit na nagdala ng pera, something to that effect. Hindi ko naman sinasabi na kasama ka sa proyekto, pero sabit ka sa problema sa flood control. You should have told us. You should have informed my staff na pumunta ka rito na dadaan po muna ako. How hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaanan ko muna yung kaibigan ko sa Broome. Okay, so yung issue yan, yung si Mina Jose, nung una ay parang nag-blind item si Senator Ping Lacson na meron daw isang contractor na pumunta sa Senate at may dinalaw na isang senador. So nakita yan sa CCTV. At yung pala ay si Senator Erwin Tulfo. Yung hindi pa binabanggit yung pangalan, parang napaghinalaan pa siya, no? So, in other words, dumalaw siya kay Erwin Tulfo at Erwin Tulfo was more than willing to receive her. Kasi yan ang... At sabi pa nga, nagmamadali pa yung staff. Bakit daw napakatagal na dumating? Doon sa office ni Tulfo. Pero ang pinaka-intention ng pagpunta talaga ng contractor para ipagawa yung terrace ni Senator Erwin Tulfo sa Senate dahil may naglilik daw. So siya ang contractor. Kukuha pa contractor, terrace lang. So siya ang kukunin ng contractor, ni Tulfo. Bumaba yung terrace. Yung terrace. So ibig sabihin, itong si Tulfo, number 1 na sinungaling sa Senate. Dahil to please, kasi natakot na siya na siya na ngayon ang na-identify na dinalaw ng isang kontraktor. Sisigaw-sigaw na siya, tinitwist na niya
yung facts at ginagawa na niyang scapegoat itong babae. Buti hindi na-intimidate yung babae, no? Ang babae niya, si Ping Lacson. Oo, kasi hindi binensyon ni Ping Lacson yung pangalan niya. Anong tawag niyan? Blind item. Pero alam na pala si Ping Lacson na si Tulfo pala ang involved. Or pwede rin na mismo si Senator Erwin Tulfo umami na kaagad. Na hindi ako yung sinasabi na ano. Bakit hindi ako yung sinasabi? Dapat sinabi na niya, nung sinabi ni Ping Lacson na mayroong isang senator na dinalaw, dapat sinabi niya, ako yun, pumunta siya doon at ganito. Pero it took him a long time para, na madamay pa yung mga ibang senador. Ano ba tawag ka? Parang sa akin, kung ka na to, alam mo, pupunta si Marcoleta sa Senado. At may kaibigan ako doon na may sakit. Kung nadadaan ako doon na bakit, Walang issue yan. creating ng issue sa kanya. Saka anong proof niya na may flood control project ito? Wala pa nga eh. Anong proof niya na nagpanik? Gagalitin niya, magagalit siya dito sa babae. Babaeng, yan eh. Lumalabas na yung talagang ugali nito. Di ba, minura pa nga yung isang general at nag-sorry siya? Hindi stability secretary dati. Si General Bautista. May ibang pa ito, may tsuro yung babae. Malimit to ka, alam mo na. Sabi ko sabihin, mamadali siya kasi alam niyang may tsura yung babae. Hindi, sinasabi ko, na-verify na connected pa siya, sabi ni Ka Eli Salutar, doon sa flood control, sa terrace niya. May leak daw eh. Bakit napaka-friction naman itong na terrace, papagawa pa ng kontraktor. Pero wala bang tagagawa ng may maintenance yan eh ba? Senate or maintenance? Sa hearing na ito, panalin babae. Kasi si Tulfo ang nawawala ng kumposyon. Yung babae, nagsasabi lang. Dinadaan sa sigaw-sigaw. Binubuli mo. Binubuli mo yung testigo. Binubuli mo. Binubuli mo yung babae. Like brother eh. Ano ba isa mo? Isa na lang. Isa mo yung kuya nila. May yung kuya nga pala, si kuya, panay sabi na, mayroon ako ibubulgar dyan mamaya sa Diskaya, iaano natin yan, i-contempt. Pero ang tanong ng karamihan, kay Rap Tulfo, saan yung investigasyon mo doon kay Langka? Yung si Mel Robles. Nagdi-demonstrate ka pa, nagtatanong ka pa ng na posibleng imamanipulate yung nasaan na yung committee report mo? Sabi mo, mag-hire ka pa ng mga experts. Bakit biglang nawala? Ang tanong ng mga tao ay nagkaayusan ba? Hindi, yun lang ka, naging durian. Yung lang naging durian na kasi mas mahal yung durian, pare. Yung kay Mon naman, isa pa. Yung Tulfo naman, parang tira sa mga Duterte. Ito si Tulfo, ginawa pang, wala namang qualification ito, ginawa pang ambassador. Sa China. Kaya lang na bulljack siya dahil inaway niya si Executive Secretary ni Daldea. Nagsambahan sila ng kaso. Itong mga Tulfo, laki pag ginabang dito sa Duterte, yung kapatid nilang babae, ginawa pang secretary. Nagtinabang sila dahil na yung 60 million na pondo ng Department of Tourism, napunta pa sa ilang kumpanya. At itong Erwin Tulfo, nakinabang siya doon dahil although hindi doon siya kasama sa kapartid doon sa kapatid niya na si Ben, he was just hired out to be the endorser or whatever. Pero natinabang pa rin in that way, di ba? Paring Eli.
Hindi yun, nabigyan ng programa sa Radyo Pilipinas sa mga yan. Pero mo yun. Ben, si Erwin, si Mon, naputo lang yung program ni Mon dahil bulyaso rin siya sa insurance scandal. At hanggang ngayon, hindi pa na-explain yung kanyang letter na withdrawing his American passport. At yung reply ng American Embassy ay sinasabi na he had falsified the documents and making it appear na siya ay pinanganak sa Hawaii, hindi sa Leyte. Kaya nakuha niya yung American passport niya because he misrepresented that he was born as an American citizen. Si Eric Sylvester Stallone. Stallone ba? Ang gwapo naman Stallone dito. Okay. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Maraming salamat, mga kababayan.